Ngayong halalan 2010, isang pangulo, isang vice-presidente, 12 senador, mahigit 200 kongresista, party list representative, at libo-libo pang opisyal sa mga lokal na posisyon. Kaya bumoto kayo ng tama, kasama niyong ABS-CBN gamit ang pinakabagong teknolohiya para bantayan ang bawat yugto ng proseso. Nagsimula kanina sa pagbubukas ng mga presinto, sa kasalukuyang pagpasok ng mga boto, transmission ng mga resulta, canvassing hanggang sa proklamasyon ng mga mananalo. Kapamilya, sa patuloy nating pagbabantay, nasa ating mga kamay ang kapangyarihan ngayong araw ng halalan. Kaya Julius, sana po, naku, magtiyaga po kayo, be patient, huwag kayong umuwi. Kasi yung balita kanina, ang daming nagsisiuwian, di ba? Dahil sa haba ng linya, wag po, be patient. Yan, sa sobrang pagkainit. Nakatutok ang buong pwersa ng ABS-CBN News sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang dito ang mga reporter po natin at mga correspondent ng ABS-CBN Regional Network Group na nagpapatrol sa 39 na live remote points sa buong Pilipinas. Kabilang na ang COMELEC. Mga traditional na hotspots tuwing may halalan. Mga baluarte ng mga kandidato sa pagkapangulo. At iba't ibang bahagi ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga pangyayari sa halos lahat ng sulok ng Pilipinas, ihahatid sa tulong din ng mahigit 81,000 boto patrollers sa 14 na rehiyon sa bansa. At syempre po, nakatutok din ang ABS-CBN sa iba't ibang panig ng mundo kung saan bumoto sa pamamagitan ng overseas absentee voting ang ating mga kababayang OFW. Si North America Bureau Chief Jing Reyes mula sa San Francisco, California, USA. Si Middle East Bureau Chief Bindo Amparo sa Dubai, United Arab Emirates. At si Europe Bureau Chief Danny Buenafe sa Milan, Italy. Nagpapatuloy naman ang maayos na proseso ng botohan para sa kauna-unang automated polls sa ating bansa. Sa pinakahuling ulat ng COMELEC kaninang alas 10 ng umaga, mahigit po sa 10% o mga 5 milyon pa lamang ng mahigit sa 50 milyong botante ang nakakaboto mula Luzon hanggang Mindanao. Ibig sabihin may 6 na oras na lamang ang 90% o humigit kumulang sa 45 milyon pang kapamilya natin para sila po ay makaboto. Kabilang sa mga bumoto sa pagbubukas ng presinto ay yung mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Bumoto rin ang ilang prominenteng tumatakbo sa congressional seat tulad ni Pangulong Gloria Arroyo sa ikalawang distrito ng Pampanga at si People's Champ Manny Pacquiao sa Sarangani. Sa Bocaue, Bulacan, naantala ang botohan dahil sa pagpalya ng 3 PCOS machines. Naging mahaba rin ang pila sa mga polling precincts dahil sa bagal ng proseso ng botohan. 8 minuto lang ang binibigay na oras para sa pagboto pero marami pa rin ang lumalampas sa oras. Hanggang alas 6 ng gabi lang ang botohan pero pinalawig po ng COMELEC ng hanggang alas 7 na po ng gabi ang botohan. Ang mga nakapila na nasa 30-meter radius ng presinto ay papayagan po kahit pa lampas na sa oras ng botohan. So Karen, kahit na 7, nakapila na sila doon, 30 kapag lumampas minutes off the precinct. in-stop na, COMELEC yung pagboto, pwede na silang makaboto pa after 7 o'clock ng gabi. Tama ka dyan. At alam niyo po, may mga naitalang kaso ng karahasan sa Mindanao, kaugnay ng halalang ito. Napatay po ang pamangkin ni North Cotabato Congressional Candidate June Pinol na si June Magbanwa at nasugatan ang isa pang lalaki nang pagbabarilin sila sa MacArthur Highway sa lungsod ng Kidapawan. Sa Piquet, North Cotabato naman, nagbantay rin tayo dyan. Isa ang patay, siya mang sugatan matapos hagisan ng granada ang isang moske sa barangay Batulawan. May mga ulat naman ng mga pagsabog sa Zamboanga at Sibugay at bayan ng Ipil sa lalawigan ng Basilan. Umpisa na po natin ang unang bugso ng pagbabalita ngayong tanghali. Kaugnay sa pinakahuling nangyari, tumutok sa mga nagdaang oras ang ating mga reporters. Nasa Commonwealth, Quezon City, si Gian Ambrosio. Si Niña Corpus nasa Tondo, Maynila. Nasa Ramon Magsaysay High School naman sa Maynila, si Sol Aragones. Sa Kabikulan, magulat si Gerard Lorbes mula sa Naga City. Si Ces Orenia Drilon nagbabantay sa Tarlac. At ang latest developments mula sa COMELEC Operations Center sa PICC Manila, ihahatid po ni Ina Reformina.
At pinalawig na ng COMELEC ang oras ng botohan hanggang alas 7 po ng gabi. So in-extend Alamin naman natin kung anong estado ng botohan sa iba't ibang mga polling precincts mula kay Ina Reformina dyan po sa PICC kung nasan ang command center ng COMELEC. Ina, ilang porsyento na ba ng mga botante ang nakaboto ngayon? Karen, ang pinakahuling datos na meron tayo ay kanina pang alas 10:30 ng umaga at more than 11% na daw ang nakaboto sa higit 50.7 milyong mga botante dito sa Pilipinas. Ang datos naman na nakuha natin sa mga oras na ito ay 98% na ng mga kabuang bilang ng 76,347 precincts ang nakakapagboto na o nagsisimula na ang botohan. Pero doon sa kung anong porsyento na as of this time, yung aktual na bilang ng mga botante ay wala pat inaantay pa ng COMELEC dito sa command center ang pinakahuling datos. Karen, meron ding mga naiulat na mga nagkaaberya na mga PCOS machines at ibinalita sa pamamagitan ng isang press conference kanina ng COMELEC Anbank at ng Smartmatic TIM na 260 replacement PCOS machines ang naipadala na sa mga presinto at naikabit na sa mga ballot box. Samantalang 88 PCOS machines ang papunta sa ilang mga presinto na nagbigay din ng ulat na nagkaaberya ang kanilang makina. Pero Karen, nilinaw din ng Smartmatic TIM na meron daw 63 clustered precincts na nagbigay ng ulat na nagkaaberya ang makina pero false alarm daw ito at sabi nila ang 63 clustered precincts na ito ay gumagana na at hindi na kinailangang padalhan ng mga PCOS machines. 100% ng mga makina ay nasa mga presinto na, Karen. Kanina nga ibinalita ng COMELEC Anbank na pinalawig na ang oras ng botohan. So alas 7 na po yan ng gabi at tama kayo, Karen at Julius, kapag nasa pila ka pa within 30 meters doon sa paaralan ay maaari ka pa rin bumoto. So panawagan sa mga botante, pagsapit ng alas 7, pag nasa pila pa kayo ay magpasensya lang po at manatili at huwag po umalis. Yun namang random manual audit, Karen, ay sinimulan na rin ang draw o pagra-raffle noong mga lugar. So meron ng mga 26 na nagkaroon na ng draw doon sa random manual audit pero yung mga espesipikong mga lugar ay maya-maya yan ibibigay sa atin. Committee, Dennis? So yan, nakikita nyo, yan ang ginanap na pagdodraw ng random manual audit, Karen. Alam natin na 1,145 clustered precincts sa buong bansa ang isa sa ilalim sa mano-manong bilangan para ikumpara ang resulta ng PCOS machines doon sa resulta naman ng mano-manong pagboto. Sabi rin, Karen, ng COMELEC na kapag nakaproblema yung makina, kailangang wag tigilan yung boto. Halimbawa, nakapagsimula at sa kalagitnaan ay nasira yung makina, ang dapat daw gawin ng BEI ay ilagay sa nakasel yung envelope, yung mga boto o mga balota na ibilang ng makina. Pagkatapos ay magpatuloy yung botohan at ihulog doon sa ballot box yung mga balota. Pagdating naman ng bagong PCOS machine o halimbawa compact flashcard ay muling ipapasok at ibibilang yung mga balota na inihulog doon sa ballot box. Wala daw problema doon sa mga balota na naipasok sa PCOS nung gumagana pa ito dahil kahit pa daw iulit itong isubo sa PCOS machine ay hindi na ito babasahin dahil isang beses lang magbabasa ang PCOS machine ng bawat balota. Sinabi rin ni COMELEC Chairman Jose Melo na nananawagan sila sa mga BI na sana'y ipatupad yung resolusyon na ibinaba ng Commission Anbank na magkaroon talaga ng mga express lanes sa mga matatanda, doon sa mga debilitated o incapacitated at sa mga buntis dahil, Karen, actually dito daw pala nagkakaroon ng problema. Doon din sa verification process nung pagkilala kung tama ka bang botante, hindi daw doon sa aktual na pagboto nagkakaroon ng delay o sumusobra doon sa projection nila na 5 to 8 minutes, kundi doon sa verification process. Ang nangyayari daw kasi, Karen, isang BEI lang ang nagbe-verifika kung ikaw ba ay botante ng presintong ito. Samantala, meron namang 3 hanggang 5 na support staff ang bawat clustered precinct na mga guro din. So panawagan nila, pwede daw kasi nasa holding room pa lang, i-verify na nung support staff kung mga botante ba talaga ito, itong mga nakaupo na ito, para pagbalik nila doon sa pila ay diretso na sila sa pagboto. Yan ang
pinakahuling Ina. balita mula dito sa atin, Karen. At bago ko makalimutan, formal na rin, Karen, na nag-convene ang Commission and Bank bilang official National Board of Canvassers bago magtanghali. Yes, Karen? Alright. Ina, kanina ikinwento mo sa amin no, na yung mga PCOS machines pinapalitan na pero dapat ipagpatuloy pa rin ang pagboboto. May mga BEI kasi. Ito yung reklamo kanina maging sa DZMM. Ina, na kapag wala ang PCOS machine, Ina, hindi sila nagpapaboto. Nasabihan na ba ang mga BEI na una dapat continue voting magbigay ng balota? Alam mo, Karen, laki ang pasasalamat ng COMELEC at talagang formal na inihayag yan doon sa role ng mga BI dahil sila naman talaga yung sobrang nagpapasensya. Sila yung mga bayani sa panahong ito, lalo na over the weekend no, nagka-problema doon sa reconfiguration. Pero naiintindihan ng COMELEC na talagang nangangapa yung mga BI sa kabila ng kanilang mga DOST certification doon sa training. Kasi ito nga naman ang pinakaunang malawakan natin na automated election. So, nanawagan sila sa pamamagitan ng DepEd na sana'y i-cascade doon sa mga Board of Election Inspectors itong mga reminders na ito, itong mga paalala na ito na dapat po yung express lane ipatupad at pati yung pagboto dapat hindi po yan talaga itinitigil. So uulitin ko lang po, siguro may mga nanonood sa atin, ating mga kababayan, kapag nagsimula ang botohan sa presinto ninyo at nagkaaberya ang makina, ang BI po ang dapat gawin, ilagay yung mga balota na bilang na ng makina sa isang sealed envelope, ialis ito at ito ay dapat sa presence ng mga watchers, magpatuloy yung botohan, isa-isang ihuhulog yung mga balota na pinupunuan doon sa ballot box. Pagdating ng PCOS machine o backup PCOS, ikakabit yun doon sa balota, sa ballot box rather, isa-isang isusubo ngayon para bilangin yung boto ng mga balota na nasa loob. Yun. At muling ihulog yung nakaselyo na mga ballot boxes. So yun Tama yung ka. proseso, Karen, talagang nangangapa ang lahat at through DepEd, nagkakaskade yung COMELEC sa instructions na yan. Parang napaka-ideal pakinggan, ano? Kapag ito'y nanggagaling mismo sa mga taga-COMELEC. But the reality is, doon sa mga problema na nararanasan ngayon, lalo-lalo sa mga PCOS machines na yan, at doon sa haba ng mga pila, marami na sa mga kababayan natin ang nag-uwian sa kanilang mga tahanan. Ang tanong dyan, Ina, is, ano ba? Ano ba talaga ang plano nila? Talaga bang maaayos nila itong sistema na ito sa lalong madaling panahon? Julius, sabi nila kailangan talaga nilang ayusin yan. Kaya bukod din sa mga field officers, election officers at election supervisors on the ground, ay sila rin makikipagtulungan doon mismo sa mga supervisors ng DepEd kasi ito nga yung mga guro, yung nakaupong BI. Isa dyan sa kanilang remedyo, yung talagang palawigin yung oras ng botohan. Pero alam mo, Julius, beyond that, puro panawagan, puro pasensya, panawagan ng pasensya, kung nasa pila ka, huwag kang umuwi. Dahil isa pang sad reality, Julius, ano, na siguro at this point na-realize natin na sad reality ito, ano, kinakluster kasi natin yung mga presinto. Tama. Biruin nyo, dati 300,000 higit yung ating mga presinto. Ngayon sa automated na halalan, ginawa nating 76,347. Malayo yan. Kaya sa isang presinto, isang classroom, lumobo yung mga botante mo, 1,000, yung iba dyan higit ng 1,000. Sabay-sabay ngayon yung mga botante ng 5 to 7 precincts na ito pupunta doon. Talagang maasahan mo na yung pila humaba dahil nga kinumpul mo yung 5 to 7 na presinto into 1 na lang. So para bang panawagan for patience, panawagan din na ipatupad yung protocol, kahit nangangapa tayo, talagang subukan na lang natin. And maybe later on, i-revisit itong clustering na ito. Siguro sa susunod, baka sa assessment nila, hindi ganito ng 5 to 7, baka 2 na lang or 3 na lang. Maybe sa post-evaluation phase. Julius, Okay, Karen? very quickly, Ina, nabalitaan namin ni Julius na medyo bumagsak ang COMELEC website kung saan maraming tao hinahanap yung kanilang presinto. Meron bang alternatibo na pwedeng pagtignan daw ng mga presinto? Kasi yung COMELEC website, sabi ni Commissioner Larazabal, mabigat na masyado, hindi na daw kaya yung hits. That's why, Karen, kahit dinoble nila yung ano dyan, yung power niyan, talaga naman nag-crash dahil sa dami daw ng mga hits. Meron sila, like kanina na monitor ko doon sa report ng kasama natin na si Henry Omaga Diaz, parang bumalik tayo ng mano-mano imbis nag-automate. May mga landline sila, may mga hotline sila na binigay para tawagan, pati mga cellphone numbers. At ang gagawin ko na lang, Karen, ay ibibigay ko yan sa mga producers natin para siguro kasama yun doon sa scroll. Kasi Okay. bukod doon Alright. sa nakalista, nakapaskil nga sa presinto,
kung hindi ka nga nakapunta doon, di ba, kailangan mong tumawag. So yun ang alternative, Karen. Okay, maraming salamat sa iyo, Ina Reformina, nag-uulat ng live mula sa COMELEC. Marami na po mga botante sa Ramon Magsaysay High School sa Maynila ang nagsiuwian na nga sa sobrang haba po ng mga pila. Si Sol Aragones ang nagbabantay doon. Sol, anong dahilan ng paghaba ng pila dyan at saan ba talaga bumabagal? Alam mo, Julius, maikwento ko muna sa pag-init ng panahon o sa patuloy na pag-init ng panahon, patuloy naman ang pagdami ng mga tao dito at paghaba ng pila. At sagot sa tanong mo, sa paghaba ng pila, sa pagtagal ng kanilang paghihintay ay uminit na nga ang kanilang ulo. Malalaman natin kay Manong dahil kanina pa siya lumapit sa akin, alas 7 pa siya ng umaga dito pero hindi pa rin siya nakakaboto. Ano po bang nangyari? Ma'am, sumunod naman po kami sa procedure. Tinignan po namin doon sa listahan kung anong presinto kami at kinuha ko po yung sequence number ko. Tapos po, pinapunta kami sa waiting area, nandun po kami. Hintay po kami mula 7 o'clock hanggang mga 10:30 po. Tapos nung lumabas po ako ng 10:30, tinignan ko po yung pila. Sabi ko, hindi gumagalaw, nagreklamo po ako doon sa Ano kaya ang dahilan? Bakit ganito? Hindi ko nga po maano yung dahilan. Sabi ko, baka pwedeng lagyan nyo ng marking kung sino yung mga huling nakapila at saka yung sa bungad para alam natin kung nasisingitan tayo o hindi. Tapos, Maraming salamat po, Manong. Ito silipin natin. Ito yung mga tao pa na iba na nagsisiksikan dito at kanina pa naghihintay. Kumusta na ho yung pila nyo? 176. Handa naman ho kayo maghintay? Dito, Pwede. 176 Pwede rin. ka ba? Mabuti maghihintay yung mga nakapila dito. Pero kanina, karamihan sa mga tao dito ay nagsiuwian na dahil hindi raw nila mahihintay ang sobrang tagal. Silipin lang natin yung sitwasyon dito sa loob ng polling precinct. Kung makakita nyo, payapa naman ang sitwasyon dito. Pero ang sinasabi dito ng BEI, abay teka, kanina pa rin daw naman sila nagtatrabaho, madaling araw pa rin sila nandito, hindi pa rin daw sila kumakain. Nang tanungin ko sila kung ano ang dahilan kung bakit mahaba pa nga yung pila sa labas, ang sinasabi nila ganito, Julius, dahil ang nangyayari, kung dati, nung manual voting, ay kada presinto sa isang kwarto, ngayon sa isang kwarto ay may 6 na presinto, kaya ganun kadami kanilang kailangang bigyan ng atensyon. Pero sinasabi nila may waiting area na dapat naman ay maghintay doon ang mga tao. Pero ang mga tao nga dito, mas gusto nila na nakatindig na dito kasi nga sobrang init, gusto na rin nila matapos ang kanilang pagboto. Samantala, kasama naman natin ngayon dito si General Rosales. Siya ay nag-iikot sa iba't ibang polling precinct. Sir, masasabi ho ba natin na ganitong oras, 1:00 ng hapon, kumpara sa mga nakaraang eleksyon ay mapayapa ba ngayon kumpara ng mga nakaraang taon? Masasabi natin kung ihahambing natin yung kasalukuyan doon sa nakaraan ay talagang sasabihin natin na mapayapa ang ating halalan sa taong ito. Dahil ang aking naging experience noon dyan, ako ang District Director ng Southern Police District covering Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Taguig, Pateros, and Makati, ay hindi ganito ang voters turnout at hindi rin ganito ka-orderly kumpara ng mga nakaraan. So in short po, sinasabi niyo as of now ay maayos na ang sitwasyon. Maraming salamat po. So hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang pagdami ng tao. Pero ang payo nga ng mga tao dito, magdala po kayong tubig para hindi po kayo mahilo sa pila dahil marami na rin pumupunta sa Red Cross, nagpapatingin dahil sumasama man ang pakiramdam. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Sol Aragones. Okay, magdala daw ng tubig. Habang patuloy ang proseso ng botohan sa kauna-unahang automated poll sa ating bansa, nagkaroon ng komosyon po sa Commonwealth Elementary School. Sa sobrang siksikan, may mga hinimatay. Live mula sa Commonwealth Elementary School, nandun ang ating kasamang si Zian Ambrosio. Zian, kamusta? Karen, alam mo, grabe nga ang siksikan at pila dito sa Commonwealth Elementary School. Kung makikita nyo nga dito sa likod ko, ayan, nandun sila sa second floor at nakapatong na sila or nakatayo na sila sa may bintana. Nagsisiksikan nga sila dyan dahil napakahaba ng pila. Inis sila sa sistema ng botohan dito sa Commonwealth Elementary School.
Nagsisigawan ang mga nagrereklamong botante sa labas ng mga polling precinct sa Commonwealth Elementary School matapos ang 3 oras na paghihintay sa pagkakataong makaboto. 3 PCOS machine na nag-paper jam o nasira, kaya't nagdesisyon ng Board of Election Inspectors at mga botante na bumoto na pero pansamantalang ilagay muna mga balota sa ballot boxes. Pag naayos na mga PCOS machines, doon nalang ipapasok ang balota. Pero dahil sa nangyaring siksikan, isa tuloy ang nahimatay. Pero binigyan muna ng paunang lunas ng Red Cross. Mahirap din na naging sitwasyon ng isang polio victim. Hindi siya makaakyat sa 4th floor para makaboto. Hanggang sa humingi na lang siya ng tulong sa news team para mabuhat at doon pa lang siya nakaboto. 1,000 ang botante sa bawat classroom dito kaya't binibigyan na lang sila ng mga numbers. Karen, para nga bumalik na lang sila mamaya. Pero alam mo Karen, sa ibang nakapanayam natin, umuwi na sila at nagluto. Pero pagbalik sa pila, malayo pa rin sila sa bilang. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Commonwealth Elementary School. Karen. Alright, maraming salamat, Zian Ambrosio. Naantala naman ang pagboto maging ng lokal na kandidato sa Maynila nang magkaaberya na naman ang PCOS machine. This time sa San Andres Bukid po ito. Nagulat din ang magkaproblema sa makina ang iba pang mga presinto sa Maynila. At nakatutok rin sa lungsod ng Maynila, Simbaan Makapagal. Man, sinong kandidato ang nabiktima nung pumalpak na PCOS? Julius, sa mga pangkalahatang senaryo dito sa Maynila, napakainit, masikip, magulo. Yan ang mga nararamdaman ng mga botante dito. At hindi nakaligtas dyan, Julius, si Manila Mayoralty candidate Lito Atienza dahil kahit siya ay naging biktima ng pagkakaaberya ng PCOS machine sa kanyang mismong presinto sa San Rafael Elementary School sa San Andres Bukid, Maynila. Laking gulat nga niya, Julius, nang hindi pala umaandar ang PCOS machine sa kanyang presinto nang siya ay bumoto doon kaninang umaga. Natawa na nga lamang siya dahil bukod tanging sa presinto lamang niya pala sa buong eskwelahan ang nasiraan ng PCOS machine. Naiinis naman ang Board of Election Inspectors dahil kahapon pa sira ang PCOS machine, pinalitan na ito ng bago nitong umaga pero sira pa rin pala. At kung napaaga nga raw sana ang testing ng PCOS, hindi magagahol sa oras. Dumating din naman ang taga Smartmatic, Julius, at inayos ang makina. May 2 oras din ang hinintay ng presinto ni Atienza bago nakaboto. Pero sina Mayor Alfredo Lim at Abilino Razon ay nakaboto naman ng maayos sa kani-kanilang presinto. Sa Manila High School, naantala ng may 45 minutes ang pagboto sa isang presinto nang hindi gumana ang power button ng PCOS pero naayos naman ng Smartmatic. Wala namang nangyari nga botohan sa Teodoro Yatco Elementary School sa Pritil, Tondo na magkaaberya din ng isang PCOS sa isang presinto o sa 2 presinto doon sa 2406A at 2408B ng Barangay 522 sa Ligarda Elementary School. Hindi dahil sa pagpalpak ng kanilang PCOS kung hindi nagkapalit ang kanilang balota ng balota sa Caloocan. Laking gulat ng BEI nang buksan ng envelope na naglalaman ng mga balota at makitang balota ng mga taga-Caloocan ang laman. Tuloy kinakailangang pumunta ng Caloocan ng kanilang chairman para kunin ang kanilang balota doon. Naiinis naman tuloy ang mga botante dahil naghihintay ang iba naman ay nagsiuwian. Samantalang hinain na lang ng isang botante doon, sana naman daw ay magkaroon ng extension dahil naubos na ang kanilang oras sa paghihintay ng balota para dumating. Arestado naman ng isang flying voter sa Aurora Quezon Elementary School sa San Andres Bukid sa Maynila matapos gamitin yung pangalan ng kanyang kapatid para bumoto. Ayon naman sa janitor na si Kajid Hajirul Talahia, wala naman daw nag-utos sa kanya para kunin yung boto ng kanyang kapatid, kundi nang hinayang lang siya dahil hindi naman daw makakaboto ang kanyang kapatid. Sabi ng BEI, dahil kamukhang-kamukha ng sospek yung kanyang kapatid ay hindi na raw sila nagtaka. Kaya naman binigyan nila ito ng balota at pinayagang magboto. Yun nga lang, nung tanungin yung pangalan niya ng BEI, ang nasagot niya ay yung tunay pa rin niyang pangalan. Kaya ayun, nalagot Julius yung janitor na ito at yun nga, flying voter siya ngayon. Kakasuhan siya ng paglabag sa Omnibus Election Code. Julius, dito tayo sa loob ng Ninoy Aquino Stadium at nasa likod ko ay nagko-convene na ngayon ng City Board of Canvassers of Manila at binuksan na nila kanina yung CCS o yung tinatawag na Consolidated Canvassing System para itong isang laptop at ito yung magiging database at dito ilalaman yung mga election returns na manggagaling sa mga presinto sa buong Maynila at mamayang gabi inaasahan nilang matatransmit ang mga election na returns
mula sa mga presinto. Yan pa rin ang huling ulat mula dito sa Ninoy Aquino Stadium. Julius? Maraming salamat, Maan Macapagal. At dumako naman tayo sa Tarlac kung saan patuloy na nakaantabay si Ces Oreña Drilon sa Central Azucarera de Tarlac Elementary School. Ces, kamusta ka, Ces? Kamusta ang botohan dyan? Karen, lantang-lanta na kami at malalagkit na kami dito sa Tarlac. May siguro halos 4 na oras na mula nang dumating dito si Senador Noynoy Aquino para bumoto. Tamang-tama kasi sa pagdating niya, Karen, ay nagkaaberya naman ang PCOS machine. At hanggang ngayon ay hindi pa yan naaayos at ang ginagawa lamang na botohan dito ay manual voting. Kanina nga ay nakasilong lamang sa ilalim ng puno si Senador Aquino at pinapaypayan pa nga ang iba niyang kasamahan na nag-aantay din para bumoto. Minabuti na lamang niya na pumila at hayaan yung mga may nag-aantay na dito ng maglilimang oras para lamang makaboto. Natigil kasi at pinilit ayusin ang PCOS machine pero dahil hindi ito naayos ay minabutin ng BEI dito na gawing manual voting na lamang. Ang ayon sa mga technicians dito ay yung flashcard ang kailangan i-reconfigure. Dito sa Tarlac City may 210 PCOS machine at sa 210 PCOS machine na yan, 20 ang nag-bog down o nasira at inaayos sa ngayon. Hindi ko lang alam kung ano yung ginagawa dun sa 3 na hindi umaandar. Siguro lapitan ko mga ilan dito. Manong, kayo po ilan ng oras nag-aantay dito? Mga 4 na oras na. 4 na oras. Malapit na pong matapos ang inyong pagdurusa at malapit na yung pintuan. Okay lang po yun. Okay lang po. Hindi nyo naisip na umuwi na lang at Ang importante na makaboto lang ako. ayun. Di ho ba ang senior citizen pinauuna naman po? Hindi, wala pa po akong 60. Bata pa po si Sir. O sige. Pasensya na. Kayo ma'am, ilang taon na tuloy. Ilang oras na kayong nag-aantay dito? 3 oras na. 3 oras na. Pero worth it naman po. Oo, okay lang. Kasi sayang din naman kung alis ka, walang kabuluhan. Opo. Sige, marami pong salamat. Ayan, Karen Julius, ang maganda dito, minsan may mga nag-iinit ang ulo pero hindi pa rin sila nag-give up. Hindi sila nagsisiuwian at nagtsatsaga para makaboto dito. Sa kalahating araw, higit kalahati na ng araw ang nagdaan, 1/4 pa lamang ng mga may higit 900 botante ang nakaboto dito sa precinct na ito ni Senador Noynoy Aquino. Ang boboto mamaya kasama ni Senador Aquino ay ang kanyang mga kapatid, si Bolsy at si Pinky at ang kanyang mga papangkin. Balik sa'yo, Julius at Karen. Yes, nagulat kami sa ibinalita mo. Ang dami namang PCOS machine na hindi umaandar dyan. 7 ba yun? 7? Hindi. 20 sa buong syudad ng Tarlac. 20 which means 10% yan ng 210. 10% ang kabuuan sa buong Tarlac City pa lamang. Oo. So paano daw yan, Ces? Pero ang nangyayari, ang nangyayari ay nagma-manual voting, itinatago na lang ang kanilang balota dun sa ballot box at kapag naayos na ang mga PCOS machines ay saka ipapasok dun sa mga machines. Ang nangyari kasi dito, Julius, Karen, parang na-stuck yung papel, yung isang balota. Alam mo, maganda sana, ang bilis-bilis nila kanina, yung unang 2 oras, nakaka-average sila ng 60 ballots per hour, tapos nagka-aberya. Yun ang nakakalungkot dun. Tapos medyo nagalit pa yung mga tao nung nakita nila yung technician, parang batang-bata pa, hindi naman natin siya masisisi, no? Pero parang natulala at para bang high school graduate lang o estudyante sa college yung dumating. Kaya medyo nagtaka yung mga tao na paano ba, ang tanong nila paano aayusin ng batang iyon yung problema dun sa PCOS machine. Alright, maraming salamat, Ces Oreña Drilon. Nag-uulat po live mula sa Tarlac at nabayanan natin yan, partner, dahil si Senator Noynoy Aquino ay hindi pa pala nakakaboto kahit manual. Hintayin niya mga kapatid niya, pinauna niya yung mga matatanda. Alam mo, Karen, isa lang yan sa mga problema. Pero ito,
Palpak na naman ng mga CF cards din ang nagigipong problema sa ilang presinto sa bayan ng Tanaman, Camarines Sur sa Kabikulan. Ilan daw pong presinto ang napilitang magmano-mano na rin ng kanilang botohan. At live mula sa Naga City, magbabalita sa atin si Gerard Lorbes. Gerard, ano ba naging problema dyan sa botohan sa Camarines Sur? Julius, imbes na automated na pagboto, isinasagawa na rin ngayon sa ilang polling precinct sa Camarines Sur ang mano-manong botohan. Sa isang polling center sa Barangay Dinaga, Bayan ng Kanaman sa Camarines Sur, ang compact flash card at ang backup CF card nito ay pumalyang gumana o basahin ng isa sa dalawang PICOS machine na naka-assign sa lugar. Si Imelda Morado, ang OIC Public School District Supervisor, nagsabi na kumbinsi ng PICOS technician na nakatalaga sa lugar ang mga miyembro ng Board of Election Inspectors na magkaroon na ng mano-manong botohan habang inaantay ang replacement CF card. Ang kaso lang, ang pamalit na CF card ay darating 6 na oras pa mula ngayon, ibig sabihin mga alas 6 ng gabi, 1 oras bago isara ang mga polling center. Malit lang naman na polling center ang Dinaga. Ang isang polling precinct kung saan nagkaaberya ang CF card ay may 445 na botante at ang pangalawang polling precinct ay may 531 na botante. Problema pa ng mga kawani ng COMELEC sa lugar, umpisa ng pagbukas ng botohan alas 7 kaninang umaga, mga 155 o hanggang 160 pa lang ang nakaboto sa isa sa dalawang clustered precinct. Posible umunong abutan pa ng lampas alas 7 ang botohan, subalit ayon ng Smartmatic technician sa lugar, kailangan nilang i-accommodate ang mga hindi pa nakakaboto sa oras na yon. Kung sakali di daw dumating sa oras ang inaantay na CF card, automatiko nilang dadalhin ang balota sa Municipal Treasurer para doon na gawin ang pagbilang ng boto. Yan muna sa ngayon mula sa Naga City para sa Halalan 2010. Ako si Gerard Lorbes, ABS-CBN News. Gerard, hindi lang kayo nakaranas ng ganyang problema. Maaari mo bang ipaliwanag sa amin, lalo na doon sa mga viewers natin na hindi pa nakakaboto, kung paano ba yung sistema ng mano-manong bilangan? O paano-manong pagboto? Okay, ang ginagawa dyan, Julius, ay yun nga, parang inaalis muna yung CF card doon sa ibabaw ng ballot box at kapag nakaboto na yung botante ay nilalagay lang, isinishoot lang kung baga parang bola na isinishoot lang sa basket yung kanilang accomplished na anong tawag dyan? Balota. At pagkatapos nito, pagkatapos nun ay kung baga tinitipon muna, yan nakita natin kanila sa TV screen, tinitipon muna ito hanggang maubos yung mga botante na makapagboto. Habang hinahantay ang pagdating ng CF card at pagdating naman ito ay i-install doon sa PICOS machine at ibabalik yung PICOS machine sa ibabaw ng ballot box. So Gerard, ang siyempre, gagawin... alisin mo na pala. Hindi, tatapusin na lang yung mano-manong... Tatapusin na yung mano-manong botohan bago bilangin ang PICOS. Oo, tama ka dyan, Karen. Tatapusin muna at kukolektahin yung mga balota at saka yun, hahanday na yung ng CF card kapag dumating na sa PICOS machine. Maraming salamat, Gerard Lorbes. Bumoto na si dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang presinto sa San Juan para sa ikalawang beses ng pagsabak niya sa halalang pampanguluhan. At live mula sa San Juan, alamin natin ang latest mula kay Cheryl Mundo. Cheryl, gaano katagal inabot ang pagboto ng dating Pangulong Erap? Alas 12 ng tanghali dumating dito sa Pedro Cruz Elementary School si dating Pangulong Joseph Estrada para bumoto. Kasama niya si San Juan Mayor J.V. Ejercito at dating Senador Ernesto Maceda. Siniguro ni Erap na eksaktong alas 12 ng tanghali siya boboto alinsunod sa kanyang pamahiin na bumoto habang matindi ang sikat ng araw dahil naniniwala siya na ganun din ang magiging lamang niya sa kanyang kalaban. Bago dumiretso dito, nagsimba muna si Erap sa Antipolo Church para ipagdasal na maging mapayapa at malinis ang halalan at hiniling din niya na sana siyang manalo. Pagkatapos magsimba, binisita ni Erap ang puntod ng kanyang mga magulang. Tumaan din si Erap sa lugar kung saan siya lumaki dito sa Barangay Pedro Cruz para magpalipas ng oras at dumating nga dito ng eksaktong alas 12 ng tanghali.
Inurasan daw ni Erap ang kanyang pagboto, Karen, at sinabi niya na dapat tumagal lang siya ng 8 minuto dahil lucky number daw niya ang number 8. Lahat ng ginawa ni Erap ngayong araw bago pumunta dito ay ginawa rin niya noong 1998 presidential elections. Hindi raw dapat maiba dahil kung sinwerte siya noon, suswertihin din siya ngayon. Wala namang reklamo si Erap sa naging proseso ng kanyang pagboto dahil tinanggap agad ng PCOS machine ang kanyang balota. Karen? Alright, maraming salamat sa iyo, Cheryl Mundo. Kaya naman nagkagulo kanina sa Las Piñas ng bumoto ang nasyonalista standard bearer na si Manny Villar. Dahil nagkagulo ang media. Kung bakit? Alamin po natin mula kay Alvin El Chico sa Las Piñas. Alvin? Nako, Julius, nagkaroon nga ng kumusyon kanina si Nationalista Party standard bearer Manny Villar sa loob ng kanyang presinto dito sa STI Covered Court sa Las Piñas City. Magbalyahan ba naman ang mga photographer at cameraman para lamang makakuha ng magandang anggulo habang nasa loob ng presinto sina Villar at Las Piñas Representative Cynthia Villar. Ang ibang photographer nahulog pa sa silya sa tindi ng tulakan. Wala pang 5 minuto, tapos nang bumoto si Villar. Agad itong tumungo sa isang makeshift tent at pinagbigyan ng mga tanong ng media. Humingi ng paumanhin si Villar sa lahat ng mga nakalabang presidentiables. Sa aking mga nakalaban, well, hindi ko alam kung naging masaya kayo sa naging kampanya. Sa aming panig ay ginawa namin ang magagawa para maging malinis ang halalan, para maging malinis ang batuhan ng mga pinilit ko na maidala ang mga issue sa ating mga nagawa ng mga nakakaraang panahon. So hindi ko alam kung meron kayong mga hindi nagustuhan sa aming grupo ay pagpaumanin nyo na. Pero talaga lamang naman yan sa ating nagustuhan na madala ang issue sa aming mga kaubayan. Julius, handa na rin daw itong si Villar na tanggapin ang pagkatalo. Yan ay kung talagang ayaw na sa kanya ng sambayanan. Ako ay pinakamadali kausap sa lahat ng kandidato, hindi ako palaaway. Siguro by just looking at my track record, looking at my past, you can predict what I will do given the circumstances. Okay? Julius, lumilitaw na ito na ang huling panayam namin sa presidentiable Manny Villar sa araw na ito dahil gusto na niyang magpahinga at inaasam daw niya ang araw na hindi na siya obligadong sumagot sa mga tanong ng mga media. Julius? Maraming salamat, Alvin El Chico. At sa puntong ito, Karen, tumako naman tayo sa ABS-CBN News Center na siya pong nagsisilbing command center o yung tinatawag naming war room. Gamit po ang makabagong teknolohiya at puwersa ng mga taong bubo sa newsroom at volunteers. Dito po na monitor ang lahat ng mga pangyayari kaugnay sa halalan sa iba't ibang sulok ng bansa. Naroon ang ating kasamang si Gigi Grande. Gigi? Julius, Karen, may 6 na oras na matapos magbukas ang mga presinto at napaka-busy na talaga dito sa ABS-CBN News Center, yung tinatawag na natin na war room. Aktibong nakikiisa, nagmamatyag at kikilos ang mahigit 80,000 boto patrollers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao para bantayan ang maiinit na pangyayari ngayong halalan. At ating ipapakita ang mga report at ang mga sumbong sa pamamagitan ng text, voice messages at social networking sites. Ipapakita natin yan sa pamamagitan ng ating touchscreen. At kani-kanina lamang ay naunang nagpadala ang isang boto patroller ng kanyang mensahe. Sabi niya may problema sa main memory card kaya hindi nagamit yung PCOS machine. Nilagay na ang mga botante direkta sa ballot boxes before 6 p.m. pa raw darating ang memory card. Meron din tayong nakuha na mensahe mula kay Christian din sa Parañaque City. Sabi ni Chris, she decided to go home after going to F. Serrano Elementary School to vote because it was very disorganized. Many went home and were unable to vote. Meron ding mensahe mula naman kay Janice Uy ng Alicia Isabela. Ang sabi niya, walang memory card ang PCOS machine kaya po pinahulog na lang ang balota sa box. Yung BI na lang daw po ang magpapasok sa PCOS machine pag may memory card na sila.
Tapos ay pinauwi na raw sila, ang sabi ni Janice Uy ng Alicia Isabela. Meron pa tayong dito nakuha na mensahe mula naman kay Joanne Baliwag ng Malanday, Marikina. Sabi niya, walang sistema, ang haba ng pila, ang hirap hanapin ng mga presinto. Malamang ay madami ang di makakaboto sa tagal ng proseso. Wag naman sana, kaya nga in-extend na ng COMELEC ang voting hanggang alas 7 ng gabi. Ano? At dito meron din tayo si Pam Vargas ng Taysan, Legazpi City. Ang sabi niya, masyadong mahaba ang pila dahil sa ginawa ng COMELEC na cluster ang 5 precincts sa isang presinto. Mukhang mas nakakaabala ngayon ang automated election kumpara sa manual. Sabi naman ng Boto Patroller na si Jen ng Tondo, why is the COMELEC precinct finder not working since last night? Matagal na rin yan talagang problema na inire-report sa COMELEC. Sabi rin ng Boto Patroller na si Mark Anthony Fadula sa San Mateo Rizal po, kaka-brown out lang. At sabi naman ni Shahani Gaina, to those who are not registered to vote, go for vigilance. This is the first time we're using this technology to vote. Bantayan na. At not but last the least, meron pa tayong nakuha dito through Multiply. Sabi niya, fiesta po ngayon dito at nakakaranas kami ng pagkakaroon ng delayed receiving of text messages. Kaya sa mga Boto Patrollers, ihanda na ninyo ang inyong mga camera at ang mga cellphone para sabay-sabay tayong magbantay sa halalan. Maging bahagi ng Boto Mo Patrol mo at maaari kayong mag-email. Papakita namin sa inyo kung paano kayo magiging bahagi ng Boto Mo Patrol mo. Pwede kayong mag-email sa ireport@abs-cbn.com o kaya magpadala ng SMS o ng MMS sa 2366, ireport space name, address, age at gender, o kaya pwede rin kayong magpadala ng voice message sa 02411 BMPM o kaya sa 411-2676. Narito naman ang ilan sa mga links: bnpm.abs-cbnnews.com/multiply or pwede rin sa Multiply, botomoipatrolmo.multiply.com. Pwede rin kayong magpadala ng mensahe sa Facebook, Boto Mo Ipatrol Mo, Ako Ang Simula. Yan po ang official page namin. Pero sa ngayon ay balik muna sa inyo dyan, Julius at Karen. Maraming salamat, Gigi Grande. Alam mo, Karen, parang wala nga tayo doon sa lugar pero napapagod ako sa dami mga nangyayari dyan sa labas. Hindi, ang nangyari nga po kasi, no, ang hindi natin nakita dito sa sistema ng dati 300,000 precincts can luster to 76,000 precincts. Tama ka, partner. Ang nangyari ngayon, it's the possible disenfranchisement dahil sa pagod, init ng ulo, kahihintay. So ang mangyayari niyan, kahit mataas ang voter turnout sana, di ba sa inis, uuwi. Kaya sana wag nga. Yun nga yung sinasabing maganda sana dahil ang dami natin mga botante ngayon. Yung mga bagong voters naglabasan. No? Pero pag pinagsama mo nga yan doon sa masamang sistema ng pagboto, tapos pumapalya pa yung mga PCOS machines. Ngayon, meron pang El Nino phenomenon na napakainit sa labas. Ang equals niyan talagang major problem. Pero mag-aantabay pa rin po tayo, kaya wag po kayong bibitiw, ha, partner, ha? Okay, magbabalik po tayo dito sa Halalan 2010, Ako Ang Simula.
inyo ng LG Infinia. Live Board Belmonte. Makakalaban nila ang tambalang Mike Defensor at Aiko Melendez. Tumatakbo namang independent candidate ang dating mayor na si Mel Matay Jr. Mainit rin ang politik sa Pampanga na banwarte ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kumakandidatong kongresista sa ikalawang distrito si PGMA ang kauna-unahang Pangulo na tumakbo sa mas mababang posisyon. Abangan rin ang muling salpukan sa pagkagobernador ni na Among Ed Panlilio at Lilia Bibi Pineda na idineklara ng COMELEC na nanalong gobernador noong 2007. Pagdating sa Ilocos, walang kamag-kamag-anak kung politika pag-uusapan. Maglalaban sa pagkagobernador ng Ilocos Norte ang magpinsang sina Amy Marcos at incumbent Governor Michael Quillon. Suportado ni Quillon ang dating kongresista at vice governor na si Mariano Nalupta Jr. na maigpit na makakalaban ni dating Imelda Marcos sa pagkakongresista na ikalawang distrito ng Ilocos Norte. Nagulo naman ang politika sa probinsya ng Batangas nang pumanaw si dating gobernador Arman Sanchez. Rimat sana ni Sanchez at incumbent Governor Vilma Santos Recto ng Liberal Party. Ang biyuda ni Sanchez na si Edna ang isasabong ng Nationalista Party laban kay Santos Recto sa pagkagobernador. Remats din ang aabangan ng mga botante sa Isabela. Itatapag ng pamilya DC Boji para mabawi ang gubernatorial post mula kay Grace Padaka. Pero mas mabigat ang laban ngayon ni Padaka. Bukod sa kinwestiyon sa COMELEC, ang kanyang pagkapanalo noong 2007, dobling dagok dahil kumakandidatong vice governor ng kalaban niya ang dating kalyado na si Rodito Albano. Salpukan muli ng political families ng Nograles at Duterte ang eksena sa lungsod ng Davao. Kumakandidato si House Speaker Prospero Boy Nograles bilang mayor ng Davao City. Makakatapat ni Nograles ang anak ni incumbent Mayor Rodrigo Duterte na si Vice Mayor Sara Duterte. Lalabanan naman sa pagka-vice-alcalde si Mayor Duterte at makakaharap ang katandem ni Nograles na si Benjamin de Guzman na minsan tinalo sa pagka-alkalde ang kalyadong si Nograles noong 1998. At punta naman natin si Linda Humilla sa Studio 4 para sa kanyang analysis sa mga kumakandidato sa pagka-Vice Presidente. Linda, go ahead. Magandang hapon, Julius at Karen. Kaninang umaga pinag-usapan natin ang 9 na kumakandidato sa pagka-presidente. Ngayon naman, pag-usapan natin ang 8 tumatakbong kandidato sa pagka-vice-presidente. Ano-ano ang kanilang lakas at kahinaan na makakaapekto sa kanilang tsansa sa halalan. Si Jejomar Jojo Binay, nakatambal ni Joseph Estrada, tanging pagiging mayor lang ng Makati ang nahawakang elective position. Maliit at watak-watak pa ang partido niyang PDP laban. Pero nakinabang si Binay sa malawakang hatak ni Estrada at nitong huli nakilala dahil sa tandem na Noy B na isinulong ng ilang malalapit kay Liberal Standard Bearer Noynoy Aquino. Suportado rin ng ilang miyembro ng Cojuangco Aquino families at ang tinaguriang Grand Yellow Army. Si Senador Manuel Mar Rojas II na running mate ni Noynoy Aquino, umangat ang popularidad ng mag-slide down sa pagkabise. Pero nitong linggo bago maghalalan, naabutan na ng Karibal. Posibleng dahilan ang agresibong kampanya ng Karibal kasama na ang hayagang pambabatikos kay Rojas. Nagmukha rin siyang inilaglag ng kampo ng kanyang standard bearer. Ganun man, pinakamalaking opposition party ang LP na pinamumunuan ni Rojas. Bitbit rin siya ng ilang grupo tulad ng Iglesia ni Cristo at Kingdom Nation ni Boloy. Si Senadora Loren Legarda ang katandem ni NP candidate Manny Villar. Suportado si Legarda ng kanyang partidong Nationalist People's Coalition na maraming miyembrong kongresista at gobernador. Nag-umpisa ring malakas base sa surveys pero nitong huli bumagsak ang ratings. Tingin ng mga analyst na kasama kay Legarda ang pagsama niya kay Villar na dati niyang binatikos at pinaimbestigahan pa sa Senado. Ang bentahin naman ni Legarda, 3 pambansang halalan na siyang tumatakbo kaya't laging may recall sa mga botante. Si Bayani BF Fernando naman ang katandem ni Richard Gordon. Hindi pa nasusubukan sa pambansang halalan bagamat kilala sa Metro Manila dahil matagal niyang pamumuno o dahil sa matagal niyang pamumuno sa MMDA. Maraming nakabangga dahil sa kanyang istilong kamay na bakal sa ahensya. Miyembro ng Lakas Kampi CMD pero hindi siya bitbit ng partido kaya't walang political organization.
Si Edu Manzano naman ang katambal ni Gilbert Gibochodoro. First time ding sumabak sa pambansang posisyon bagamat naging pinuno na ng Optical Media Board. Pero hindi sineryoso si Manzano ng lakas kampi CMD na siya mismong nagpatakbo sa kanya dahil tinipid siya sa pondo. Hanggang sa huling araw ng kampanya, walang lumalabas na political advertisement si Manzano. Hindi rin maituring na serious contender dahil nagmukhang last minute choice lang siya ng administration party. Si Perfecto Yesay Jr. ang katandem ni Eddie Villanueva. Nakilala siya sa pagtestigo niya laban kay dating Pangulong Estrada sa impeachment trial. Pero wala ring karanasan sa national elections at tulad ng kanyang presidential candidate, umaasa sa suporta ng kanilang religious group na Jesus is Lord Movement. Si Dominador Jun Chipeco Jr. ang katandem ni JC De Los Reyes, galing sa pamilya ng mga politiko pero ngayon lang sumabak sa pambansang halalan. Tulad rin ni De Los Reyes, ang Kapatiran Party lang ang inaasahan ni Chipeco na magtataguyod sa kanyang kandidatura. And last but not the least, solong tumatakbo naman si Jay Sonsa sa ilalim ng kilusang Bagong Lipunan. Si Sonsa mismo ang nagpa-disqualify sa kanyang running mate na si Veteliano Acosta dahil sa kawalan ng residency. Bilang broadcaster, kilala si Sonsa sa maraming bahagi ng bansa pero walang pambansang organisasyon dahil ang KBL ay isang regional party na lang. At yan ang mga tumatakbo para sa vice-presidente. Mamaya silipin naman natin ang mga kandidato sa pagkasenador. Julius, Karen, balik sa inyo. Maraming salamat, Linda Humilia. At ngayon naman, magtungo tayo sa Tarlac. Oo, sa Tarlac naman tayo. Ang latest mula doon. Pakita natin. Pakita natin, alamin natin. Alam natin, partner, si Senator Noynoy Aquino hindi pa po bumoboto. Diba? Pero bago ang Tarlac, magtungo muna tayo sa Batac, Ilocos Norte ba tayo o sa Tarlac? Alamin natin, ha? Punta muna natin si Karen, si Ces Orenia Drilon sa Tarlac. Go ahead, Ces Drilon. Okay, yan na. Nakapila na. Malapit na tayo. Julius, Karen, eto na. Malapit na. Umuusad na ang pila at si Senador Aquino ay malamang mga ikasampu. Matapos ang 4 na oras at kalahati. Sa wakas ay mukhang may liwanag na at makakaboto na si Senador Aquino. Kasama niya ang kanyang 2 kapatid, si Bolsy at si Pinky, at ang kanyang 2 pamangkin. At ilan rin kamag-anak na pumila at nagtiis sa init. Ayan na, ayan na. Senator, baka pwede pong kumaway kayo sa mga tao. Ayun. Sa wakas ay makakaboto na pero hindi niya maipapasok ang kanyang balota sa loob ng makina dahil may aberya nga at inaayos pa yung compact flash card nung makina. Kaya ang malamang na mangyayari ay kukunin lamang ang kanyang balota at ipapasok doon sa ballot box para bilangin maya-maya lamang. Dito sa presinto na ito, si Senador Aquino ang ika-6 sa listahan ng mga voters. Kanina, siguro may 1 oras nang nagdaan, may 1/4 na ng mga total 900 plus ang mga nakaboto. So malamang siguro nakaka-300 na o higit ang nakaboboto dito sa presinto ni Senador Aquino, kung saan din bumoto ang kanyang ina na si Cory Aquino nung siya'y unang tumakbo noong 1986. At sabi sa atin ng mga guro dito rin bumoto noon si Senador Ninoy Aquino. Siya'y nahalal bilang pinakabatang alkalde sa Tarlac City. I-refresh lang natin, Karen, Julius, no? May 201 na PCOS machine sa buong Tarlac City at 20 ayon sa local chapter, local candidates ng Liberal Party ang nasira, ang hindi gumagana sa ngayon. Karen, Julius? So, Ces, actually dapat ipaliwanag natin sa ating mga viewers dahil walang PCOS machine diyan sa presinto mismo ni Senator Noynoy Aquino, anong gagawin ngayon sa balota kapag ito'y natapos nang i-fill up? Tapos ka na, ano ng sistema dyan? Okay. May PCOS machine, Karen, pero hindi gumagana. Ang PCOS machine ay nakapatong sa ibabaw ng kumbaga parang isang itim na malaking kahon. Doon ilalagay ang mga balota para itago pansamantala
hanggang sa mabibilang na ito na ang mga balotang ito ng PCOS machine. Ang nangyari kasi kanina, umabot lang ng 112 ballots ang naipasok sa PCOS machine bago naipit ang isang balota at hindi na gumana pagkatapos. Kaya ang flashcard ng makinang yan ng PCOS ay dinala sa Tarlac City para ayusin. Ayan, sa wakas ay kaharap na ni Senador Aquino ang kanyang balota. Alam mo, nung pagdating ko dito, kaninang siguro alas 4 ng umaga, Karen, Julius, amoy na amoy mo pa yung pinta. Bagong pinta itong classroom na ito. At kung inyong mapapansin, oo, talagang amoy na amoy mo na syempre hinanda para sa isang special rin naman na botante, no, dahil ito'y isa sa mga presidential candidates nga. At kung inyong mapapansin kung saan nakapwesto ang ating mga cameraman at photographers, dati yan ay bintana. Bawal kasing papasukin ang napakaubod ng dami ng mga photographers, kaya tinanggal yung bintana dyan sa classroom na yon para makakuha ang mga photographers. Marami kasi ang sumusunod ngayon kay Senador Aquino. Julius, go ahead. Kamusta naman yung iba natin mga kababayan dyan? Gaano kahaba na ba yung pila sa labas niyang presinto? Medyo mahaba pa. Ang tingin ko siguro may mga mag-iisang daan ang nakapila sa likod ni Senador Aquino. Si Senador Aquino ay dumating dito mag-aalas 10 ng umaga. Nung siya'y dumating, mahaba na rin ang pila. Kasing haba, parang hindi nababawasan ang mga tao na nandito. Oh, 4 to 5 hours, Julius. Higit. Yung iba higit. At may higit 900 ang mga botante dito sa clustered precinct na ito. Ayun, pinapasok na yung kanilang mga boto. I think si Balsi ang nangyari, tapos ng bumoto. Ibinigay na ata ba sa BEI SES pagkatapos ay may indelible ink na yung kamay niya? Parang ganun yung nakikita namin. Mukhang mas Julius, matagal Karen, bumoto ang si biruan ng Senador dalawa. Aquino. Go ahead, Ses. Wala bang kodigo, Ses? Wala biruan kodigo? ng dalawang magkapatid, si Balsi. Wala akong nakitang dala nila. Parang sa ulado nila ang kanilang iboboto. At ang biruan nilang dalawa, pabahuan daw silang dalawa pag uwi sa bahay mamaya. Oo. Ayan, so yung nakikita natin... Dahil alam mo kanina, nakasilong lang ang mga yan sa ilalim ng puno. Paano ba yun, Ses? No? Very interesting at ang sabi kasi... No, Ses, we're watching yung video na finifeed mo kung nasan ka ngayon. Pinapasok ba yung balota sa ballot box or sinusurrender sa BEI, nilalagay sa envelope? Parang nakita ko yung magkapatid, hindi ata nila binagsak sa loob ng ballot box. Oo, ang BEI na marahil, Karen, ang maglalagay sa loob. Oo. Okay. So, mukhang nagtatagal si Senador Aquino sa kanyang pagboto. Tama, siguro kasi yung iba mga presidential candidates, ang average ng iba, mga 3 minutes lang, tapos agad. Si Chodoro, kausapin natin. Kausapin natin si Pinky. Pinky, eto, saan nilagay ang iyong balota? Binigay mo na lang sa teacher. Binigay ko lang binigay ko lang Hindi mo na pinasok dun sa loob ng ballot box. No, dapat ba ako? Hindi naman. sa teacher. Kasi kailangan buhatin pa yung PCOS machine eh. Okay, congratulations. After how many hours? 4.5. 4.5. Ayan. Eto na. Si Jonty. Jonty, alika muna. Si Jonty, tinatanong ko kanina, hindi ka ba nawawala ng pasensya sa pagpila? Ano yung sagot mo? Hindi, nasanay na po sa campaign eh. So yung mga oras na pagdadaanan, parang pang-practice na lang yun para dito, for today. Kumbaga, chicken na lang, manok na lang ito. Basta kasama naman yung family, masaya rin pa rin. Thanks. Okay, maraming salamat. Ito naman si Balsi, Julius at Karen. Mabilis ka bumoto kesa sa iyong kapatid. Oo, may kodigo na ako para na twice in time. Kodigo pala, akala ko pala. Saan nakatago? Pinasok ko. Nandito na. Pinasok ko na. Ayun, Karen, Julius, hayaan na natin silang umalis dahil gustong-gusto na nilang maligo. Tama? Talaga, Ses. Nauna ako sa'yo. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Ayan. Baka, Ses, baka... Si Senador Aquino ay... Baka maabutan pa rin. Wala pa rin. Wala pa. Bumoto pa ba?
Tingnan natin, pero baka maabutan ni Ses ang paglabas. Ayun, Aba, bumoboto pa? Oo, medyo na iwan siya sa classroom. Ilang minutes na ba? Oo. Alam mo, Karen, Julius, ang kabilin-bilinan kasi ng mga tao dito ay kailangan maingat ka sa pag-shade dahil yung mga diin mag-shade na i-invalidate ang kanilang balota pagka lumipat sa likod, kumbaga. Kaya kailangan marahil maging maingat at nagiging maingat si Senador Aquino sa kanyang pagboto. Paano yan, Ses? No, habang bumoboto si Senator Aquino, pinapapasok naman yung ibang mga voters. Tuloy pa rin ba? Kasi parang walang mga umuupo sa likuran niya. Paanong sistema? Ang nangyayari dito, 10 hanggang 15 ang pinapapasok para bumoto kada turn. Oo, o kada relyebo. Ayun. Tapos pagkatapos nung 15 na yon, saka na naman sila magpapapasok ng bagong 15 mga botante. Ayun, alam mo, Ses, kitang-kita pa sa video mo, nagbibilang si Senator Aquino para hindi, in case nag-overvote. Binilang niya. Ayan, naglolokal na siya ngayon. Kung sana nakaka-close up ang ating camera sa kanyang ballot. Pero hindi dapat 'yon dahil secret voting dapat. Oo nga. Yan. Hindi, he's just being careful, tinan mo doon sa pag-shade. No? Kaya mabagal Talagang sinishade niya ng paunti-unti. Nasa locals na po si Senator Aquino ngayon. So, Ses, gaano katagal si Senator Aquino naghintay sa labas kanina? Kinwento mo kanina na nakipagkwentuhan na lang siya. May tweet, may photos ka pang ipinadala sa Twitter, ha? Ses, na yung pinupunasan, may mga ganyan. Oo, tama, Karen. Merong pinapaypayan na niya yung kanyang mga kasamahan. Kumuha siya ng karton ng mineral water. Meron din, nakita ko siya bago pumasok dito, tinitignan niya ang kanyang relos. Akala ko, inoorasan na niya kung gaano siyang katagal nag-intay. Pero, yun pala, tinitignan niya kung ano yung temperatura ngayon. Ganun. At sabi niya, maganda, 36.7 degrees lang. Nagbibiro. Na init-init nga naman. Ito, Ses, natapos na si Senator Noynoy. Natapos na. Baka maabutan mo to sa labas, patayo. Pinakita ang balota niya. Sige, aabangan natin. Dahil ang nag-aantay sa labas ng pintuan na ito ay isa ring mahabang pila ng mga botanteng 4 na oras na ring pinagpapawisan at mga malalagkit na rito. Ang biruan daw nila, Ses, mukha daw lumampas si Senator Noynoy daw sa time limit. Wala naman. Ilan ba allowed na, Meron ba ganon? 10 minutes. May ganon. Ako naman, alangan naman. Siguro naman dapat nilang pagbigyan at nag-antay naman ng matagal. Tama, ayan na. Ayun, palakpakan na rito sa labas. Naku, may pa-picture pa. Ses, yung pag-ayos ng mga PCOS machines, may pag-asa pa ba? Na may balik dyan yung mga PCOS machine mamaya? Yun ang inaasahan nila. Ang report sa LP, 7 flashcards ang inaayos ngayon. Di ba sabi ko sa inyo, 10 ang nasira. May 7 inaayos ngayon. Hindi ko alam bakit 7 nga lang samantalang 10 ang sira. So may pag-asa. Kasama na yung flashcard. May pag-asa. Oo, wag tayong mawalan ng pag-asa. Pero regardless kung merong maayos yung mga flashcard na yan, yung takbo ng sistema ng pagboto, ganyan pa rin ka bilis o ganyan pa rin ka bagal, no? Kasi nga, itong nangyayari ngayon, hindi na nila pinapasok dun sa PCOS machine, di ba? Yung mga boto. Hindi na. Oo, hindi na. So yun na parang normal. Kasi ang PCOS machine, hindi ba Julius, ang PCOS machine nakapasok dun sa isang parang malaking drum, hindi ba? Nakapatong. Paano mo ba i-describe yun? Tama ka, Ses, nakapatong. Nakapatong. Ayan. So ang video natin ngayon, yung thumb mark, Ses, ni Senator Aquino, nakuna na siya ng thumb mark. At yan kinukunan ng video, indelible ink, nilalagay na sa kanyang mga daliri. Ayan, pinakita sa media. Sinisikap kong pumasok. Ito, andito na ako. Sure. Oo. Okay, so pumapasok po si Ses Drilon. Ito. Ayan.
Bawal ka na. Oo nga, sige, baka ma-technical. Baka ma-technical, ako pa maging dahilan. Huwag na. Ito. So, sige, dito na lang, dito na lang. So, natapos na pong bumoto si Senator Ayan, Noynoy walang Aquino. tigil ang pagkuha. Walang tigil ang pagkuha ng mga photographers at cameramen. Dun, mula nga dun sa kapila, yung bintanang sinira. Pinupunasan niya. At ito, Alam mo, ang ginagawa ni Senator Noynoy, pinupunasan niya yung indelible ink o yung mark, tinitignan niya kung tatanggal. Pinunasan niya, pinakita niya, hindi, meron pa. Oh. Sinubukan niyang tanggalin. Yan, ay palabas na. Senador, tanungin natin. Senador, nagtagal kayo ng husto. Nagtagal ata kayo ng husto sa inyong pagboto. Hindi, talagang sinigurado natin mapuno lahat ng ating mga dapat bilugan. By shade. At talagang may choice sa lahat ng pwesto pinagdidisyon na ngayon. Sulit naman yung mahabang pila niyo, sir. Sulit po ba, mahabang pila? Sana po, pero dapat to, hindi dapat ganyan ang proseso po. Kita naman po yung indelible ink, talagang marami pa. Okay po. Kaya, salamat po muna. Ano mas pinili ninyong pumila kaysa mauna na lang? Yung gusto mong mamuno, kailangan maging mahusay na tagapasunod. Hindi pwede naglilingkod sa taong bayan na sila lang nahirapan, kayo hindi. Dapat to, damay-damay doon. Thank you po. Thank you. Ayan, Karen Julius, narinig ninyo ang ating panayam kay Senador Noynoy Aquino. Hey, thank you, Ses. Okay. Thank you. Samantala, hindi pa tapos ang pagdurusa, Julius, Karen, ng mga sumunod kay Senador Aquino. Alright. Wait, habang inuulat mo yan, Ses, no? Okay, definitely, dinudumog pa po si Senator Noynoy Aquino sa dami na rin ng tao sa labas. Pero si independent candidate, Senator Jamby Madrigal, ay boboto na rin sa kanyang presinto. Saan ba si Senator Jamby? Patawarin niyo po ako, I presume sa Maynila ito. Nakatira po si Jamby, sa Quezon City. Alright, sa Quezon City si Senator Jamby Madrigal, nakapila rin siya para bumoto. At narinig niyo naman, no, ang kay Ses kanina, na pinaliwanag ni Senator Noynoy kung bakit siya pumila. Partner, si Senator. Ayan, Senator Jamby Madrigal, ang nakatakdang bumoto pa lang, siya po ay nakapila ngayon. Ay nakikita ho natin na nakapila rin siya dito sa kanyang presinto sa Quezon City. So, actually, gusto natin makita lang dyan kung gaano pa kahaba itong pila. Pwede i-wide shot. Malapit na ba siya doon sa mismong kwarto? Kung saan ginaganap itong pagboto? Ayan, malapit actually, na nga. alam mo partner, gusto ko sabihin sa'yo, sa lahat ng taon na nag-cover tayo ng halalan, ito lang ang pagkakataon. Kasi pangkaraniwan naman po na ang isang presidential candidate, kumbaga bumuboto na nauuna, hindi pinapipila, pero sa palagay ko, may ilan tayong kandidato na pinili talagang pumila dahil sa tindi ng balita ng pila sa automation. Kasi napaka-insensitive siguro, no? Iniisip nila kung sila ay lalampas doon sa pila ng mga kababayan natin na 4 na oras na, 5 oras na kasi ngayon lang yung reklamo rin yun, partner. Hindi naman dati, di ba? So maganda rin yan. Magandang ipakita na sila'y sumusunod din doon sa tamang patakaran ng pagboto. At for the record po, no, yung bumoto na kanina, isa-isayin natin. Of course, we have si Lakas Kampi Presidential Bet Gilbert Teodoro, bumoto rin sa Tarlac kanina. Si Bangon Pilipinas Presidential Bet Brother Eddie Villanueva sa Bulacan, bumoto na rin kanina. Ito yung mga nakita ko, ha, Si please. Erap. Kumbitin ako, si Erap, bumoto sa San Juan. At si Erap, 12 noon talaga. Dahil alam mo, may pamahiin yun. Ang paniniwala noon, boboto lang siya pag 12 noon. Tas you have Senator Noynoy and Manny Villar. Manny Villar. What about si Richard Gordon? Si Richard Gordon, parang hindi pa natin nakukunan, no? Meron na kanina. Meron na. And Nick Perlas. Nick Perlas, baka hindi pa natin tuloy-tuloy ka rin ang ating pagbabantay sa halalan. At yan, tumutok lamang ho kayo, no? Tumutok kayo sa amin dito sa Halalan 2010. Ako ang simula.
malawak at komprehensibong coverage ng pinakaunang automated na halalan sa ating bansa. Kanina, bumoto na si Liberal Party Standard Bearer Senador Noynoy Aquino kasama ang kanyang mga kapatid na sina Pinky at Balsi. At napanood rin natin si Senator Jamby Madrigal na nakapila kani-kanina para bumoto sa kanyang presinto sa St. Paul's, Quezon City. Alam mo, Julius, kanina yung mga batang taga-Tondo na nakahanap ng pagkakakitaan, yung report ni Nina Corpus, at hinimay naman ni Linda Humilla isa-isa ang mga tumatakbong kandidato sa pagka-vice-presidente. Okay. Patuloy namang nagpapatrol ang mga ABS-CBN correspondents sa buong Metro Manila, sa Ilocania, Kabisayan at Central Mindanao. Sa lungsod ng Maynila, nasa PPCRV Command Center si Apple Salandoni. At sa Iloilo City, naroon naman si Jennifer Garcia. Sa Kabisayan pa rin si Rico Lucena nakantabay sa Cebu. Sa Hilagang Luzon, naroon naman sa Lawag City si Pia Gutierrez. Nasa Caloocan City, nagbabantay si Nico Bawa. At mula sa Maguindanao, may pasabog na balita si George Carino. Bumuhos po ang katakot-takot na reklamo ang hotline ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Handang-handa na rin ang command center ng PPCRV para sa nationwide unofficial parallel count. At nakatutok live sa command center ng PPCRV si Apple Salandoni. Apples? Julius, Karen, nakahanda na nga itong command center ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV dito sa Maynila. Dito gagawin ang sabayang pagbibilang ng boto pagkatapos ng halalan mamaya. Ang PPCRV, Julius, ay ang tanging non-political group na accredited ng COMELEC na magbantay sa mga presinto. Kaya naman, alinsunod sa automation law, may sariling server ang PPCRV kung saan papasok ang mga boto direkta mula sa lahat ng mga PCOS machines sa buong bansa. Lahat ng mga botong papasok mamaya ay papakita naman sa mga monitor dito. Halimbawa, nakikita nyo ngayon sa ating mga screens ang mga kandidato sa pagkapangulo dito sa kanilang mga monitors sa command center. Pero 0 votes pa lang sila. Wala pa silang boto pero mamaya papatak na dyan ang mga bilang ng mga botong makukuha nila. Sa ngayon, abala muna ang mga volunteers sa pagsagot sa PPCRV hotline ng mga reklamo at katanungan. Karamihan sa mga sumbong na natatanggap nila ay mga insidente ng pamimili ng boto. Sa Aurora Province halimbawa, umabot na raw sa 5,000 piso ang binabayad sa bawat botante. Sa Quezon City at Marikina naman, 300 piso ang bigayan sa bawat botante at 2,500 naman sa bawat pamilya. Meron din yung mga pumapalya ang PCOS machine sa ilang presinto sa Isabela, Lanao del Sur, Novaliches at Makati. At ito naman ang pahayag ni PPCRV Chair Tita De Villa tungkol sa mga dayaan sa halalan. Ang pinapaalala namin sa mga botante, huwag kayong matatakot, huwag kayong papa-intimidate at huwag yung bebenta ang boto nyo kasi wala nang pamamaraan dito sa automated election system na mache-check pa ang laman ng balota nyo. At Julius, may mga kararating lang na tawag dito. May isa daw na barangay captain na binaril sa Kalinaw, Kalibo. Pero ito ay kinukumpirma pa ng PPCRV at may brownout naman daw sa ilang mga presinto sa Cebu at San Mateo, Rizal. Julius, Karen, may panawagan naman ng PPCRV hanggang ngayon ay tumatanggap pa raw sila ng mga volunteer at hanggang sa matapos ang halalan, pwede pa raw. Sa mga interesado, pwede lang tumawag sa kanilang mga hotline o magtungo dito sa kanilang command center sa UN Avenue sa Maynila. Julius? Maraming salamat, Apple Salandoni. At itinigil naman ang botohan sa Gimbal Central Elementary School sa Iloilo matapos madiskubring maling balota ang na-deliver sa kanilang presinto. At live mula sa Iloilo City si Jennifer Garcia. Jennifer, kung mali yung balota, di talagang walang botohan hanggang ngayon? Tama ka, Karen. Itinigil nga ang botohan sa isang clustered precinct sa Gimbal Central Elementary School dahil nadiskubre ng mga residente doon na ang balota pala na napunta sa kanila ay para pala yun sa mga botante para sa Buenos Aires sa pagsanghan sa Western Samar. Ayon sa mga residente, naka-fill up na sila sa balota para sa national positions. Pero nadiskubre nila na ang mga listahan pala ng local candidates doon ay hindi para sa kanilang lugar. Hindi nila kilala kung sino yung mga
kandidato roon. Kaya ayon naman sa mga Board of Election Inspectors doon, hindi na nila tinignan pa ang mga balota dahil pinag-utos daw sa kanila na huwag buksan ang mga balota hanggang sa Mayo 10. Sa ngayon ay itinigil nga ang pagboto doon at hinihintay naman ng COMELEC Provincial Office dito ang desisyon ng COMELEC Central Office kung itutuloy ba ang pagboto. Ang ibig sabihin ay yung mga botante doon ay buboto sa isa sa mga clustered precincts na naroroon sa kanilang lugar o di kaya ay ililipat sila sa ibang araw. At sa ngayon ay mayroong 462 na botante na apektado roon. Samantala, sa Iloilo City naman ay pansamantalang naantala rin ang pagboto ng mga botante dahil nga ay pumarya ang isang PCOS machine. Sinubukan ng mga technician na ayusin ito at nagpadala pa ng replacement pero yung replacement ay nagkaaberya din. Pero nag-fill up pa rin ng mga balota ang mga botante at ang mga balotang ito ay ilalagay daw muna sa mga ballot boxes. Karen? Alright, maraming salamat Jennifer Garcia. Sa Iloilo naman, nakaboto naman kaninang umaga si Lakas Kampi CMD Vice Presidential Bet Edu Manzano sa Polopinia Elementary School sa Bayan ng Concepcion. Inamin po ni Manzano na gaya ng lahat ng bumoto, kinakabahan rin siya dahil ito ang unang pagkakataon na boboto siya gamit ang automated polls. Umaasa si Manzano na magiging maayos at kapani-paniwala ang magiging resulta ng halalan. Well, actually, ang nangyari nga, Julius, ang lungkot nung kwento, ayan, pinapakita pa natin na bumoboto si Edu Manzano sa kanyang presinto. Pero mantakin mo naman yun, yung sistema, sanay na yung mga tao na ang PCOS machine nasira. Pero yung balota na map ship sa ibang lugar, yun malaking problema talaga yun. Oo. Isa lang yun, no? Doon sa Hindi, mga dahil kung hindi po nakaboto yung clustered precinct na yun sa Iloilo, yung mga balotang yun na galing Western Samar daw, parang Samar, definitely hindi rin makakaboto yun. Di Yung ba, mga partner? pinanggalingan. Di ba yung pinanggalingan yun naipalit? So, dalawa yun na naapektuhan. Okay, isang botante naman mula sa Cebu ang umamin sa ABS-CBN na nakatanggap daw po ng pera mula sa isang grupo sa Barangay Manolo Elementary School. Kasama ng pera ang isang papel po na may litrato ng dalawang kandidato doon. Nako ha. Nakatutok naman sa Cebu si Rico Lucena. Rico, sino yung mga kandidatong nandun na nakapaskil, yung mga litrato? Alam mo, Karen, itong 71 anyos na botante ay lumapit sa ABS-CBN at nagsumbong nakatanggap daw siya ng pera kaninang umaga ilang oras bago siya bumoto sa Mabolo Elementary School. Ayon kay Silvilino Solon, Karen, ay 50 pesos ang kanya natanggap mula sa isang lalaki na kumuha sa kanya at pinapunta siya sa isang kubo malapit lang sa Paralan at doon ay binigay ang pera at gayon din ang litrato ni dating Cebu City Mayor Alvin Garcia at congressional candidate na si Mary Ann de los Santos. Pero maring itinanggi ni de los Santos at Garcia na galing sa kanila ang pera. Ayon sa dalawa, ito ay posibleng galing sa kanilang mga supporters. Kanina naman, Karen, ay nilapitan natin ang grupo ng mga nila ang tiglili ng peraso ng 20 pesos bagong-bago pa, Karen, at tila galing pa ata sa bangko pero ayaw kumpirmahin ng malalaking ito kung saan galing ang nasabing pera. Sa mga oras naman ito, Karen, ay tuloy-tuloy ang butuhan dito sa Abiliana National School, isa sa pinakamalaking polling center dito sa Cebu City South District na mayroong 17,000 registered voters. Yun nga lang, Karen, sobrang bagal ng proseso. Ito rin yung reklamo ng maraming mga botante ngayong mula kanina umaga hanggang sa mga oras ito sa maraming bahagi sa Central Visayas at gayon din sa Leyte, Southern Leyte at sa Biliran. Pero ayon sa ilang botante na nakausap natin, ika nga daw, patience is a virtue at dapat daw ay maghintay na lamang. Ano nga ba raw yung 4 o 3 oras sa paghihintay kung yun namang iboboto yung mga leader para sa ating bansa sa susunod na 3 taon para sa local officials at 6 na taon naman para sa mga national officials. Karen. Rico, yung ba mga sinasabi mo kanina na mga namimigay ng mga pera ng mga kandidato, humihingi ba ng mga ebidensya yung binabalikan pa ba nila yung mga nabigyan nila ng pera ng mga bumoboto? Ayon naman sa mga botante na nakausap natin na Julius na nakatanggap ng pera, wala naman raw talaga na hinihingi na ebidensya galing sa mga partido o di ba kaya sa mga kandidato. Ayon sa kanila, sapat na raw na ibigay sa kanila at sila ilalagda o pipirma doon sa mga dokumento. Pero ayon din sa mga nakausap natin ng mga botante, karamihan daw sa kanila hindi naman nila binoto yung mga taong nagbigay sa kanilang pera. Sinusunod raw nila yung kanilang konsensya. Julius. Tama yun. Alright, maraming salamat Rico Lucena, nag-uulat mula sa Cebu. Ito isa pang problema ito, natigil ang botohan sa isang barangay sa
Datu Salibo, Maguindanao. Dahil po sa serye ng mga putukan doon. Mula sa Maguindanao, meron po live update si George Carino. George, ano yung mga nangyayari dyan? Okay, babalikan ho natin si George Carino. Ayusin natin ang kanyang audio. Maya-maya. Alam mo partner, alin nga ba ang mga rehiyong pwedeng makapagpanalo sa isang kandidato sa pagkapangulo? Kasi bawat halalan, 5 probinsya ang tinututukan dahil sa dami ng inihahatid bilang boto sa mga kandidato. Noong 2004 po, yan ay ang Cebu, Cavite, Pangasinan, Negros Occidental at Bulacan. Nasa 1.3 million hanggang 1.4 million po ang bilang ng registered voters sa mga lalawigang ito. Tingnan natin okay, yan ang mga tinagurian partner, yung mga kilalang vote-rich areas, kaya matyagang mangampanya, di ba? Ang mga kandidato dyan at inaasahan nila dyan yung tinatawag na command votes. So yung Cebu pa rin ang talagang nangunguna? Oo, yun pa rin partner. Ngayon, eto, ako muna partner, give me the floor partner, kasi papakita natin. Ngayon, ito sa mga presidential candidates noong 2004, okay? Sa Cebu, mahigit 1 milyong boto ang napunta kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Malayong-malayo po yan sa agwat ng dati niyang karibal na si Fernando Poe Jr. na mahigit 180,000 lang ang nakuwang boto doon. Magpunta tayo sa isa pang vote-rich area, etong Negros Occidental. Sa Negros Occidental, 400,000 ang boto na napunta kay Pangulong Arroyo. Kay Panfilo Lacson naman, 280,000 ang votes na nakuha niya. Isa pang rehiyon, ang Bulacan na vote-rich din. Mahigit 250,000 boto ang napunta kay FPJ dito sa Bulacan. Sumunod lang sa kanya si Pangulong Arroyo na nasa 237,000 votes. Sa Pangasinan na napakalaki rin ng boto, dikit ang laban noon nina FPJ at ni Arroyo. Si FPJ may higit 480,000 votes. Si Arroyo naman nasa mahigit 445,000 votes ang nakuha. Maging sa Cavite naman, nanguna naman doon si Panfilo Lacson dahil itinagurian po itong baluarte ni Lacson. Mahigit 300,000 ang boto na nakuha ni Lacson doon. Pumangalawa lamang si FPJ sa mahigit 239,000 votes. Ngayon, balikan naman po natin na ito ang mga lalawigan na may pinakamalaki ring mga boto. Okay. Marami pong mga lalawigan kasi na malaki ang bilang ng mga botante at nagre-rehistro. Ito na lang, noong 1998 presidential elections, ang Cebu ang nanguna na may halos 1.5 million registered voters. Sinundan ito ng Cavite, Pangasinan, Negros Occidental at Bulacan na may 900,000 hanggang 1.1 million registered voters. Ngayon, tignan naman natin kung sinong kandidato sa pagkapangulo noong 1998 ang nanguna sa mga probinsyang ito. Ayan, tignan natin, balikan natin ang mga bilang noon. Sa Cebu, inihatid sa kababayan nilang si Emilio Lito Osmeña na Cebuano, ang pinakamaraming boto sa mahigit 700,000 votes. Milya-milya ang layo sa nanalong presidente na si Joseph Estrada na 100,000 lang ang nakuwang boto sa Cebu. 1998 po ito, binabalikan natin. Pero pagdating sa Cavite noong 1998, kumataw naman si Erap doon. Mahigit 300,000 ang botong inihatid ng mga Caviteño kay Estrada. Ang pinakamalapit niyang katunggali na si Raul Roco noon, nasa mahigit 130,000 lamang ang boto. Eto naman tayo, Pangasinan, nakilalang baluarte ni Jose de Venecia. Mahigit 670,000 ang boto na nakuha ni JDD mula sa mga kababayan niya. Pero tignan naman natin, si Erap, pumangalawa sa mahigit 200,000 na boto noon. So iba-iba mag-isip ang mga botante kung babalikan natin. Eto naman tayo, maiba naman tayo. Alright, Negros Occidental naman. Muling nanguna si Erap sa halos 340,000 na boto. Sumunod sa kanya si Lito Osmeña noon na may mahigit 160,000 votes. Pero sa Bulacan, alam nyo ba,
Panalo doon si Estrada noong 1998 sa Bulacan. Mahigit 380,000 na votes ang nakuha ni Erap doon. Ang pinakamalapit niyang katunggali, si Alfredo Lima, nasa mahigit 150,000 lamang ang nakuhang boto sa lugar na yon. Salamat, Karen. Dineklara ng COMELEC ang failure of election sa 4 na munisipalidad ng Lanao del Sur. Ayon po sa report ng ABS-CBNnews.com, kawalan ng mga Board of Election Inspectors ang dahilan ng pagdeklara ng failure of election sa mga bayan ng Sultan, Dumalondong, Tubaran at Masyu. Samantala, idineklara na rin po ang failure of election sa bayan ng Lumba, Bayabaw matapos hindi gumana ang lahat ng PCOS machine na para doon. Natigil din ang botohan sa isang barangay sa Datu Salibo, Maguindanao dahil po sa serye ng mga putukan. Mula sa Maguindanao, meron pong live update si George Carino. George, anong latest na? Julius, malakas naman ang ulan ngayon dito sa lalawigan ng Maguindanao, pero kung tutusin, ito'y nakakatulong dahil nababawasan yung tapang ng mga taong nandito ngayon sa lalawigan ng Maguindanao. Kanina, habang kami nanggaling sa bayan ng Datupiang, kung saan ay sinundan namin ang mga pangyayari dahil yung mga tao ayaw nang pumunta sa voting center matapos makarinig ng malakas sa putok, sinasabi yun ay galing sa rifle grenade. Sakto naman pagdating namin sa bayan ng Datu Salibo, ito yung natsyempohan namin. Yung mga tauhan ng Philippine Army ay merong binabaril sa bahagi ng niyugan, nakatapat lamang nitong police station at ng municipal hall nitong Datu Salibo. May voting centers